Ngayon po mga katribya, meron po tayong chat na kung saan ay natanggap para po sa ating ilang mga subscriber dahil siya raw po ay nalulungkot sa iba nating mga ka-farmers na pinagsasamantalahan ng mga ahente at saka ng buyer. Gaya po dyan sa parte po ng Mindanao na meron pong nag-chat sa atin na ang kuha daw ng buyer at ahente sa kanila ay 100. Papaano halimbawa may upang pitas? So madalit salita, hinihingi na lang po sa lugar po nila ang kalamansi. Alam niyo po mga katribya, masasabi na lang po natin doon po sa ating ka-farmers na kung saan ay nagbibigay ng 100 doon sa kanilang kalamansi. Ang hangad na lang po ng iba doon ay mapalinis po niya yung kanyang kalamansi para ito ay magbulaklak. Talagang sa panahon talaga na bagsak ang presyo, minsan kadalasan ay nandiyan po ay hati na lang po sila ng tagapitas. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po mga katribya, meron po tayong chat na kung saan ay natanggap para po sa ating ilang mga subscriber dahil siya raw po ay nalulungkot sa iba nating mga ka-farmers na pinagsasamantalahan ng mga ahente at saka ng buyer. Gaya po dyan sa parte po ng Mindanao na meron pong nag-chat sa atin na ang kuha daw ng buyer at ahente sa kanila ay 100. Papaano halimbawa may upang pitas? So madalit salita, hinihingi na lang po sa lugar po nila ang kalamansi. Alam niyo po mga katribya, masasabi na lang po natin doon po sa ating ka-farmers na kung saan ay nagbibigay ng 100 doon sa kanilang kalamansi. Ang hangad na lang po ng iba doon ay mapalinis po niya yung kanyang kalamansi para ito ay magbulaklak. Talagang sa panahon talaga na bagsak ang presyo, minsan kadalasan ay nandiyan po ay hati na lang po sila ng tagapitas, pati na rin po ng may-ari. Kasi bagsak nga ang presyo Hindi naman natin pa pwedeng ibenta ang ating kalamansi na kagaya po ng mga nakakaraan na 80 kilo, 60 kilo, 50 kilo. Malayo na po yon dahil siyempre pag dumagsa po ang kalamansi sa palengke o saan man pong lugar, at alam naman natin na pag buwan talaga ng August, September, yan, ito pong October, itong kalahati ang buwan ito ng October na ito, ay talagang diyan pa lang po kumisan kumikilos ang presyo ng kalamansi, sabihin pagka nagkakaubusan. Pero yung buwan po na yun mga katribya, yung August and September, talagang diyan po ang dagsa ng ating kalamansi. At kung halimbawa ngayon mga katribya, sa inyo pong lugar ay merong kumukuha ng 100 per bag, kasalanan na lang po ng may-ari yan. Bakit? Pumapayag po kayo na kunin ang inyong kalamansi ng 100 lang. Alam nyo kung totoo si mga katribya, doon po sa malaking public market ito sa amin, yung 100 o yung 100, presyo na po ng dilaw yon. Pero dito sa amin, ang pinakamalaking bagsakan, maabot pa ng 400 to 500 ang kuhanan sa pinakabagsakan. Ngayon, kung kukunin po sa inyo ng 100 ang kalamansi po sa inyo pong puno, mag-isip-isip po kayo mga katribya, dahil po yan ay ahente, tsaka po kung halimbawa wala kayong kakilala, kayo po ay pinagsasamantalahan ng mga ito. Pero nasa sa inyo rin mga katribya. Ngayon, itinuturo namin sa inyo po yung pamamaraan para po hindi po baratin ang inyong kalamansi. Hindi naman po kayo nakatali sa inyong bahay. Malaya naman po kayong nakakapamalengke sa inyo pong lugar. At tinitiyak naman po namin mga katribya sa inyo, meron din naman kayong palengke. Bakit hinahayaan po ninyo mga katribya na 100 lang ako sa inyo ng kalamansi? Kung ako po yan mga katribya, ang gagawin po natin dyan, mano bang kausapin mo yung nagtitinda sa palengke ng kalamansi? Di madali mo naman tanungin kung magkano yung kanyang bigay. Ngayon, pag halimbawa, ganun ang kuha niya, o di mas babaan mo. At yak namang hindi 100 ang kuha noon sa may-ari ng kalamansi, sobra naman pong barat yun.
Eh bakit? Kasi po ako naglako rin ng kalamansi mga katribya, at ang nilalako po natin yung reject. Eh naikikinsi pa po natin yung reject pagka nilalako po natin eh. Marami pa pong dilaw yun ha. O madaling salita, yung pong 10 piso per kilo ng kalamansi ng reject, mabilis pong maibenta yon. Lalo na pag wala kang kalamansi, wala kang farm, pwede mong ganun ang trabaho mo. Kaya lang tayo kasi mga katribya, hindi na po natin kaya trabahuhin po yung ganun, na maglako na sa dami na po ng ating trabaho, ng ating ginagawa. Kaya ang ginagawa po natin, ayan, meron pala tayong maswerte. Nako, nagpakita na po mga katribya ang ating palatandaan. Yan, good news. Pag lumabas po ito na parang bilon, ayan o, ibig sabihin tataas na po ang presyo ng ating kalamansi. Mapitas nga. Ayan, palatandaan na po natin. Huwag kayong mga katribya po malulungkot o kaya minsan ay magtatampo po sa atin na sa inyo pong lugar, bakit ganoon sa amin ay mababa ang presyo, doon naman sa inyo ay mataas. Bigyan mo naman kami ng buyer. Sino ba ang buyer ninyo? Lalo na pagkaparte po ng Mindanao, paano po namin kayo bibigyan ng buyer dyan? Napakalayo. Ibig sabihin, kailangan po mga katribya, magkasundo rin po yung pong mga may-ari. Hanggat po kasi may nagbibigay po ng mababa, mga ka-farmers, noon po ng ating kalamansi, hindi po tataas po ang presyo sa lugar ninyo. Tandaan po ninyo mga katribya. Pero kapag na totaling naubos na yung mga kinukuhanan po ng mga ahente at ng buyer ng inyo pong kalamansi, asahan po ninyo, ang makikiusap po noong mga ahente at buyer, yung pong mga may-ari. Kaya maswerte po yung mga nagdi-delay nung kanila pong pagpitas o yung pitasin. Bakit? Hindi nila binibigay po na mababa ang kanilang kalamansi. Di baling medyo malaglag po sa puno yung hinog. Pataba naman po yan. Sa atin nga mga katribya basal pa po tayong hindi nakakapagpapitas dito sa atin sa isang lugar po natin. Pero wala po tayong makitang mga hinog. Ayan o, wala po tayong makita po mga laglag. Bakit? Tanong nyo po kung bakit. Meron tayong suking namimitas na. Sino yun? Yung tulongges. Yung tulongges, inaalagaan natin inaalagaan po niya yung kalamansin natin pagka po nahihinog. Pag malapit ang pitasin, aagapan na niya para hindi na nga naman mahinog. Okay lang yun. Wala pong tayong problema po doon. Kaligayahan niya yun Baka sa pamamagitan po noong pagpitas niya na yun sa atin ay nakapagtustos siya ng kanyang pangangailangan sa kanyang pamilya o sa kanyang pong bisyo. Bahala na siya. Diba? Meron naman pong nasa taas na nakakakita. Ibig sabihin, tayo, hindi po tayo nag-aalala. Tingnan nyo ito. Malinis ito, magitna. Yung dati natin rito pitasin nakuha na, wala na. Nakapagtataka, bakit yung hinog iniiwan pa niya? Kung mo kasi alam niyang wala pong presyo, iniiwan niya yung pong mga malalaki ang kanya pong tinitira. Pero kasama na po yan sa buhay po natin, ang mga tulongges or ang magnanakaw. Kaya nga sabi nga po ng isa nating ka-farmers, pagka ikaw ay magtatanim kahalimbawa ng gulay, wag ko konti ang iyong itanim. Kundi pagkos, damihan mo ang iyong tanim. Bakit? Maglaan ka para doon sa magnanakaw. Kasi pag yung magnanakaw, mga katribya, ninakaw po ang iyong tanim, konti lang tanim mo, ay mauubusan ka. Pero kung marami naman, tsak-tsak meron kang matitira. Yan po mga katribya. Kaya doon po sa ating pong ka-farmers na nag-chat po sa atin, shoutout po natin na siya po ay nalulungkot kapag ang kalamansi po ay yun na nga 100 daw ang kuha sa kanila sa parte po ng Mindanao. Kung ako naman sa inyo, huwag nyong bigyan. Dahil ang mga ahente po tsaka po yung mga buyer pagka ganun pong halos hingin na po. Actually hingi na nga sa inyo yun yung kalamansi Pero mo wala silang ginastos, wala silang kahirap-hirap, hihingin po sa inyo kalamansi ninyo at sila ang kikita na maganda at malaki. Mag-isip-isip po kayo. Kaya kung minsan kasalanan rin po na nagbibigay, huwag nyong bigyan para hindi po mamihasa. Kaya nga po nagagalit sa atin yung mga ibang makakapanood sa atin ng ahente tsaka po nung mga buyer. Bakit? Sinasabi natin po yung talagang kuhanan yung presyo Kaya nga pagka po nakita nila yung pong ating pong vlog, kaya nga sinasabi
Bakit kay katribya ganun ang presyo ng kalamansi? Kayo ang kuha ninyo ganun lang. So madalit salita, magiging kaaway na po natin yon. Kasi kasi katribya sinasabi kasi ang presyo eh. Nagagalit na po sa atin yon. Kaya kami sabi, mga nagbabad comment sa atin, mga nagbabas, okay lang. Ang habol po natin para hindi po kayo madaya o madenggoy ng mga ahente, lalo na kung dumadayo sa inyong lugar. Dahil gaya nun, 100 ang kuha sa inyo sa isang bag. Dito naman sa amin, hindi pa naman po nangyaring ganyan. Na 100. Ano pa nangyari? Hati. Sabihin, meron pang natira sa may-ari at saka doon sa mamimitas. Talagang pag panahon talaga ng kabagsakan po ng kalamansi, nakakatribya, hindi talaga tayo mag-expect na maging mataas po ang presyo niyan. Talagang mababa siya. Kahit saan naman po talagang lugar, mga katribya. Dahil sabay-sabay po ang bunga. Pag panahon po kasi ng tagulan, yung pong mga nag-alaga at pati na rin po yung hindi po nag-alaga, talaga pong lalabasan po ng marami pong bulaklak ang kanilang kalamansi at magbubunga dahil sabik po sa tubig, kaya sagana sa bunga. At kapag kasagana sa bunga, tendency talaga babagsak po ang presyo nito. Pero hindi naman po 100. Nakakalungkot nga doon sa ating pong ka-farmers. Pero mapapayo po natin doon sa nagbibigay ng 100, huwag po ninyong bigyan ng 100. Lumarga kayo sa palengke, magpunta kayo ng palengke, maghanap po kayo ng pwede ninyong bigyan. At yung halimbawa sa palengke, nakakita kayo doon na kumukuha ng 200, 300, bigay ninyo. Tingnan po ninyo mga katribya, yung kumukuha sa inyo ng barat, siya na mismo po ang kukuha ng mataas. Subok na po namin yan, sa tagal po namin nagkakalamansi. Kaya kami, hindi po kami kung nagbabate lang sa isang ahente o isang buyer. Dahil alam nga namin, ganyan nga ang ugali. Hindi naman po lahat na talagang kung tirahin nila po ang mga may-ari sagad-sagaran. Nang gusto nila, mas marami ang kanilang kitain kaysa doon sa anihin po ng may-ari na siyang nagpagod, nagpakahirap. Ayan. Kumikilos na mga katribya po ang presyo ng kalamansi, umaangat na. Meron tayong mga nakaabang. Pati rin po yung ating pong mga tulongges nakaabang din. Pagbutihan lang po nila. Talaga pong gano'n, kasama yan. Kaya masasabi po natin, siyempre, pag nag-aabang ka talaga po ng presyo ng kalamansi, may talagang mahihinog. Iba nga 50-50 Pero kahit na mahinog man halimbawa ang iyong kalamansi at tumaas naman ang presyo, yung pong reject mo, nakakasama rin po doon sa taas ng presyo. Yun naman po ang aming pong katwiran. Kaya talagang naghihintay po kami na ang bunga ng ating kalamansi ay tuminag. Para nun, siyempre, meron kang madadali. Meron kang mahuhuling jackpot. Nga. Sayang naman, naghintay ka na rin, sulitin mo na. Di ba mga katribya? Kaya nga kung minsan, kahit na mayroong namimitas po sa atin, ayan may namimitas na tulongges, yamot na at napapalitan naman siya. Gandahan naman hindi na tayo mupar po ng pitas. Siya na po ang nagpakasarap doon sa kanyang ginagawang trabaho na mamitik. At napapalitan naman po siya. Ginagawan ka ng masama ng iba, ng iyong kapwa, huwag mong gagantihan din po ng masama. Mabuti rin ang ibigay mo sa kanya. Dahil yung ginagawa naman niya, sa kanya rin naman po yun, babalik. At yung sa atin naman, talaga namang nakikita naman po rin nyo, hindi nawawala ng bunga ang ating kalamansi. Nawawala lang pagka po yung mandurugas ay siyang pumukuha at pumipitas. Saan ka pa? Tinanan ninyo. Ayan, kaya tsak naman po yung mandurugas, talaga nanonood din Mas nauuna pong nanonood po yung mandurugas mga katribye. Kaya doon po sa ating ka-farmers na nag-message, salamat po sa inyo pong pagiging concern doon sa mga nababarat na mga ahente. Ito po yung ating populakin. Ito yung kalamandarin. Sabi po natin, wag po ninyong ibigay
ang inyong kalamansi, karapatan po ninyo yun. Maghintay-hintay lang po kayo ng konting linggo at yan po ay titinag na ang ating kalamansi. Dahil meron na po tayong palatandaan. Yung palatandaan po natin na ito, wala pong bintis simula po sa pool na tayo pinagkakalamansi. Ito yung ating yan o. Ang paglabas po ng ating melon ay 1/3, ibig sabihin aangat po ng kaunti. Kaya kasi nabuo po siya ng parang melon na talaga halos. Kaya lalo po magiging maganda presyo ng ating kalamansi. Pero mas maganda, mas putol tayo ng ating kalamandari. Sa mga nagpuputol nito, sahan ninyo sa susunod tutubo uli yan. Yan na po yung inyong babantayan uli. Agarin nyo na lang pong putulin dahil kumakain po ng patabayan. Mas gumaganda pa siya kumpara mo doon sa kalamansi. Yan kasi ang original. Ito, mahaba po tinik niyan. Lagyan na rin po natin sa gilid. Tanggal na rin po tayo ng bayabas. Ito naman ang ginagawa po nating pantukod sa mga maraming bunga. Yan, diretso na yan. Okay. Marami uli po tayong ma-harvest. Kaya lang syempre may nauuna na sa atin. Yan dito oh. Wala lang, marami pong pitasin dito, mga putput. Hanggang ganon, magbubugtong hininga na lang po tayo. Dahil kayo matitira ng mga hinayupak na tulonggis na yan. Yan po yung ating mapipitas. Kaya nga kung minsan, kung alin pa po yung nilinisan mo, doon pa sila nagpipiesta. Kaya yung iba hindi na naglilinis ng kalamansi, dahil nga sa mga mandurugas nga na yan. Yun mo yung kapitbahay natin oh. Karaniwan kasi puro synthetic ang kanyang gamit. Yan mo naman po yung ilalim ng lupa niya, kukunti yung mga tayo ng bulate. Kaya na rin pong ganong bunga na pitasin. Madalas din kasing mamitas ito, itong ating kapitbahay. Yan. Ay doon po sa ating pong ka-farmers, kayo malulungkot dahil konting-konti na lang pakita na po ang ating senyales ng pagtaas ng kalamansi. Kaya panatag na po tayo. Ganon din naman po yung sa atin. Kaya yung ibang mga natitira, huwag nyo pong sasagarin ang inyo pong pitas, dahil meron na po tayong palatandaan. Tapos marami po tayong mga pang November, meron pa rin po tayong pang December. At maipapayo po natin doon sa mga nagbibigay po ng mababa, baka dumating ang panahon tumaas ang kalamansi, magsisisi kayo. Bawa isang linggo umangat ang presyo. Kadalasang naririnig natin sa mga nagpapitas po ng mababa, ako, sayang kung napaghintay lang sana namin isang linggo, maganda ang naging presyo ng kalamansi. Kaya lang pinapitas niya rin sa mababa, hindi rin nakatiis siguro dahil wala na rin siguro makuha panggastos, kasi wala rin po kasing halos matitira pagka po pinapitas ninyo. Ito sa utol ko rin dito marami na rin po siyang reject. Tayo ganun din, pero kagandahan naman meron na tayong libreng abono
Ito kasi ang kuha na dito sa amin 120, 100 ng ating reject. Dahil po ang kuha sa Mindanao presyong reject. Minsan talo ka pa sa mamimitas. Ang upa ng pitas kumukuha sila 120 ang isang bag. Kung 100 ang kuha sa inyo, abonado ka pa. Ako sa inyo, wag niyo pong pitasin, wag niyo bigyan. Ihanap po ninyo sa inyong yung pinakamalapit na palengke o lugar, lumihan, pansitan, lahat yun. Kung konti lang naman po kalamansi ninyo, napakadali po niyang ialok o ibenta. Mas maganda pa ang tutubuin ninyo kaysa doon sa ahente. Bilang po ang ahente, laway lang po ang kanyang puhunan. Mas maganda kita sa inyo kaysa doon sa may-ari. Pero nasa sa inyo pa rin yun. Malaya pa rin kayong ibigay. Kung magkano gusto nyo, pwede nyo pamigay. Kayo naman ang malulugi. Pero tayo po mga katribya, hindi po namin ginagawa yung gano'n. Dahil kung halimbawa, gano'n na lang ang presyo ng isang ahente at kalamansi, kaysa ibigay ko sa kanya, ibigay ko pa sa aking kapwa-tao. Sa mga walang kalamansi, ay nako, katakot-takot at pagpapasalamat pa sa iyo yung mga tao na yun nabigyan mo ng kalamansi dahil wala silang tanim. Ganun yun. Kaya lang siyempre, kailangan mo lang magtiyaga, magtiis kasi pipitasin mo siya. Ganun yun. Kaysa ibigay mo sa ahente, wala ka kapagod-pagod laway lang ang puhunan, tapos ganun pa gagawin sa inyo, babaratin. Kawawa po kayo. Yun lang po. Gaya po ng dati mga katribya, ako po si Kiberhel Bunag at lagi nang tatandaan, karunungan at kaalaman, may katumbas sa kayamanan. Hanggat nagbibigay kayo ng mababa doon sa mga ahenteng barat, hindi kayo lulubayan yan. At hindi tataas ang presyo ng kalamansi ninyo. Tandaan nyo po yan mga katribya, mas maganda, mas marami, mas okay na ahente or buyer. God bless po, kita-kita lang po tayo bukas. Bye bye.